Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pastor Sunny na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na laging pwede. Isa man na ang tawa niyang napaka-energy. Pero pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako.
Alright, thank you so much. FSR Band. Salamat. Magandang morning, Metro Manila. At buong Pilipinas. Woo! Nagbabalik na naman ang iRadio sa araw ng Tuesday. Huling araw na po ng Mayo. Wow. Sa Pilipinas ay? Auno na sa kanila. Auno na, wow. June. Nasa kalagitnaan na sila ng taon. Nasa kalagitnaan na. Tayo ay last day pa lang, parang Happy New Year na sa kanila. Yeah. Sa atin ay bisperas pa lang, oo. Kaya, anyway, pasok na tayo sa kalagitnaan ng taon. At ilang tulog na lang, alam nyo na this. Pasko na. Ayan na. Merry Christmas. Nangangamoy hamon na naman. Hamon? Ang sarap na naman ng queso de bola. Ay nako, paano ba yan? Hindi na ata mapipigilan na naman uli. Ang pagtanda nating lahat. Nako. Siyempre. Okay lang yun. Ay, ganun talaga Pero ano pa man, ganoon pa man, pasalamat pa rin tayo sa araw-araw na dumarating sa ating buhay. Merong problema, walang problema, masaya, malungkot, walang pera, maraming pera, ano man yan. Thank you pa rin kay Lord. Hindi ba dapat lang ganyan? At sa ating mga kasamahan dito sa Los Angeles, isang mapugay na magandang at mainit na gabi sa ating lahat. Oh. Ayan. Kahapon po ay wala po tayo dahil ano ito dito? Memorial. Araw po ng mga sundalo or mga nasawi. Nasawi. Oo. Kumbaga sa atin, National Heroes Day, kumbaga sa atin dyan. Sa mga gera. Yung mga nung unang panahon at hanggang sa kasalukuyan. Siyempre. Yan, ay binibigyan po ng parangal ng Amerika yung mga men and women of the military dito sa Amerika. Yan. Courage. Back to you. Alright. Siyempre, bago tayo mag-umpisa, kasi binati niya na yung sarili niya, batiin na natin siya. Loy, si Juliet Rodelos ng happy birthday. Happy birthday! Birthday ba? Oo, happy birthday, Juliet. Ay ba, Juliet? Siyempre, batiin na natin. Matindi nag-iimbita. Awitan natin. Okay ba may birthday, nag-iimbita? May Siyempre. handa? Ganon, kada birthday. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wala sa tono. Kan. Ayan, happy birthday, Jolette. Juliet Rodelas. Sana kahit ma-Jolette na ma-Jolette ka. Oo. Happy birthday pa rin sa'yo. Oo. Sana ay humaba pa at malasing mo kami. Sana ay mabusog mo kami. Yeah. Wala, hindi tayo pwede sa inuman sana kung meron. Inuman ng sago. Oo. Sa amin ng pulutan. O, kung gusto mo, magdadala ako ng chicharon. Chicharon. Yung kropik. Oh, masarap yung kropik. Meron pa bang kropik na ngayon? Dito. Naalala ko yung kropik nung araw, yung bilog tsaka yung pahabang ganon. Malalaki pa yung kropik nung... Chicharon yun, yung pag ganon, no? Kropik na, yung pahabang ganon, yung puti. Hindi. Tapos yun? lalagyan ko ng... Suka? Hindi. Coconut. What? Tapos, Yak! yun ang trip namin nung araw Yak! No, wala kang magagawa. Nangingilam ka, nakalipas ko yun Yak! Ayan. Yak! Yak ka dyan. Yak! Yuk ka dyan. Yak! Ayan. Ay, sabi ko doon sa listahan ko, ginawa kong telepono. Sabi ko, siya. ini-slide ko yung nilistahan ko. Syunga na siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Ayan, happy birthday, Rejoice tuloy. Ano na naman? Birthday na naman ni Rejoice. Ayan, alam mo na pag umuusog ang edad niyan, alam mo na. Alam na din. Sino? Si Rejoice? Sabi mo. Sabi ko, si Juliet. Rejoice kanina. Di ba narinig niyo, no? Kasi nakita ko siya nag-pop out bigla At least visible siya. Sasabihin na naman niya, hindi siya visible. Ay, nako, ganyan. Kitang-kita. Ayan. Nung Tuesday po, kahapon, ay nagpunta kami doon sa, anong kahapon tawag doon? Sa Seal Beach. Sa Seal Beach. Pinakita ko sa doon sa aming, sa work ko. Pinasyal ko saan ako nag-work. Yung mga nasasakupan ng aming ng opisina. Yan.
So, tapos kahapon may nakasalubong kami na mga veterans. Nakita niya yung t-shirt ng iRadio. I like your shirt, sabi niya sa akin. Oh, I like your shirt too. Sabi niya, we're US veterans. Ooh, I give you salute. Oh, diba? Thank you. Pagkaganyan po kasi dito nakakasalubong tayo ng mga veterano ng mga unang panahon. Yan. Mga naka-uniform sila. Yung mga noong araw. Oo. Yan binibigyan natin ng papugay, pasasalamat. Siyempre. Sa pagtatanggol nila sa ating bayan. Sa bayan dito. Bayan na. Hindi sa Pilipinas. Hindi rin. Pinagtatanggol nila ng ano. Oo. Okay. Umpisa na natin ang ating It's DJ ang ating in the mix. Live in the mix. Yes. Okidoki. Alabira. Magandang morning dyan sa'yo. Gising na. Tumitilaok na ang haring manok. Alright. Yung mga pupungas-pungas ay katulad na inaantok dyan. Alright. May kilala ko dyan na hindi pa nakakatulog. Maganda po tayo lahat. Ayan, mamaya mag-update tayo doon sa mga nag-kumain hanggang sa lumaki ang kanilang mga tiyan. Yan, hanggang nabundat silang lahat. Nabundat sila. Oo. Sinukuan sila ng mga kaldero. Hindi sila ang sumuko doon sa mga kaldero, kundi mga kaldero sumuko sa kanila. Iyon. Hello. Kay Muntik na malugi yung may-ari. Hello kay Tess Salas-Lasa. Eto, number 1 daw kahapon, si Eka. Andyan din ang mami ng Langit Street. Yaw. Luis Camperido. Yeah, Nana Luis. Magandang umaga po dyan. At syempre, hello kay Eileen. Nelly Sirodo. Ayan, Nelly Sirodo. Good morning. And of course, sabi niya visible siya, but she's not. Syempre, si Rejoice Ortilia. Hello, Bunsoy. Ayan na, Bunsoy. Ayan. Binanggit na naman kita. Okay, hello din kay Mariana. Nabagit na natin si Maridet Gamos. Hello kay Lorna Alejandro. Sino siya? Ha? Sino yun? Maridet Gamos? Hindi, Lorna Alejandro. Sino yun? Ayan. Naka-4 na balik yan o 5 balik yan. Hindi ko kilala yun. Taga-samba yun. Ayan. Hello din kay Alona Velasco. Si Rachel Joy Bonete. Yes. Connie Katap. Eileen Sabador. Eileen Martes. Good morning. Ayan, sino pa? Martes ngayon. Okay. Merkules ito sa inyo. Rejoice, thank you, Papsi and Mamsi. Okay. Bakit nagte-thank you siya? Thank you, sabi natin. Aha. Akala ko. Paano di mapapagod si Daddy? Ginawang kargador yan ni Mami kahapon. Oo, mismo. Correct ka yung dyan. ano daw. Correct. Nag-order sila, nagkita-kita sila dun eh. Nila Grace. Nagdala si Grace na nag-order sila ng suman sa Antipolo. Ang suman sa Antipolo malalaki. Kanila maliliit. 50-50, 100 suman ang binitbit ni Caris Cristo. Adi. Ayan. Kahit umuulan, ayos na ayos sila. Ayan. Good morning din sa iyo, Josephine Katap. Hello, welcome sa iRadio. Ayan. Ano niya kaya si Connie Katap? Yan. Good morning. Okay, si Sister Lenny Alegre. The great basher of Pastor Hugh. Kaya mismo. At syempre, shout out tayo sa family Paat. They're watching too. Hello, family Paat. Naimbag nga bigat. Magandang umaga po kung hindi kayo Ilocano. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. Syempre, nandiyan din si Joyce Mendoza. 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 Maglagay mo ng accent. Okay, Mendoza. Joy Mendoza. Joyce Mendoza. Ayan. Alright. Alam mo, yung pinadala nilang mga ano rito ay mga video files. Ay hindi ko alam ang pagkasunod-sunod nito. Bayaan mo na. It doesn't matter. Basta ipalabas mo lang. Ayan. Handyan din si Ka Arthur Sales. Ka Arthur, welcome again. Kumusta ka na po? Ayan. Ay, mother daw. Ay, mother ni Josephine Katap. Si
si Connie Katap. Ayan, maraming salamat po. 14. Maraming salamat. Sabi naman, nako, itong dalawang to, dito pa sila naghaharutan. Sabi ni Lorna, sorry na tart, Caris Cristobal. Sensya na sa 100 pieces na suman. Thank you din sa effort at time na binigay nyo, Dr. Yvonne Husganiano at napaka-masiyahin na si Grace Narvato Almario. Yan. Nagkita-kita sila doon, di ba? Ang saya-saya. Ayun. Naku, may mga panadala pa pala mga pictures. Oo, marami sila. Ano kayo da-download to isa-isa? Basta lang, i-play nila. Ganun. Ganun na gagawin. Thank you, kay, what's your name? Jasmine Cadets. May-ari po ng Jazz Up. Ayan, salamat sa accommodation. At salamat sa iyong T-shirt. T-shirt na pinamigay niya lang. Meron ba kayong sample ng gusto makita? Para dun sa mga nanalo. Nandiyan, mga naka-t-shirt lang. Oo nga. Gusto makita ng live sana. Oo. Ayan. So, thank you, Jasmine. Napakasarap daw ng iyong pagkain. Yes. Ayan. Napabilib mo yung ating mga yes. ang ating mga taga-iRadionatics. Nasarapan sila sa iyong mga products. Tinaob nga yung catering buffet ni Jasmine. Oo. Sabi ni Jasmine, mahina pala silang kumain. Lalo na yung isa doon, yung maliit na malaki ang dibdib tsaka malaki ang puwet. Sabi niya, oo. Yung ang pangalan nun, LA ba pangalan nun, sabi. Bakit? Anong ginawa? Hindi makontrol sa pagkain pala yun, ano? Hello kay Nel Francia. Good morning nga. Saan mo malulugi ako rito, sabi niya. Uulan pa yun, partida pa yun, ha? Ang lakas pa na ulan, eh. Hindi, sabi ko gumanti yun kasi yung unang pumunta dyan, oy, steak yun. 2 steak lang ang tinira niya, sumuko na. Iba itong klaseng to pinadala mo, ha? Sabi niya, wala. Meron pang hindi nagpupunta na, I guess, dalawa, sino ba yun? Ano ba pangalan? Fundador? At meron pa isa. Kung hindi nyo po gagamitin, sayang naman, ipamigay nyo na lang po. Ayan, sayang. Yung iba kasi pinamigay nila, so para naman magamit. Tsaka daw, ano pangalan nung isa? Yung isang payat daw na na maiksi buhok daw. Di si Sino yan? Si Eka. Yan, sinasabi niya. Ay, grabe. Sabi niya, ibang klase itong batang to. Batiin mo na si Mami Karing Pasqua and the Golden Hollywood. Hello, Mother! Ayan, maganda. Malapit ang uwi si Ma'am, si Mother yan. Malapit na siya. Malapit yan, abangan niya na. Yes. Ayan, Tina. Alam mo na. Sa airport si Mami. Ayan. Pag nakita mo si Mami, papirmahan mo na ng kontrata. Ayan, ampunin niyo na ako. Yeah. Hindi, babalik tayo dun sa isa yung payat daw, sabi. Sino yun? Sinong pangalan? Si Eka daw. Ayun, si pala, si Bong Jola. At saka si Rowena Fundador. At si Ate Berna. Sabi niya pupunta siya na, ewan ko, dapat kunin mo nala Ate Berna yung kay Bong. Hindi naman nanalo si Ate Berna eh. Hindi nga. Kunin mo na lang yung kay Bong Jola. Ay, di siya pupunta? Oo, yun ang sabi. At saka yung kay Rowena Fundador, bahala naka kung kanino ibibigay. Sayang yun, ha? Oo. Pamasahe lang ang puhunan niyo doon. Yes. Meron na kayong matitikman na masarap na unlimited na international cuisine. Yan. Talagang siguradong mapapabundat kayo. Okay. Wala na? Awanin na? Ayan, sabi ni Tina, wait ko si Mami Karing. Sige ha, talaga lang yan ha. Pagdating sa airport, wala. Sige, bibigay ko sa iyo confirmation ng ticket. Lumuwas ka na Maynila, ayan. Hello din kay Jan Valenzuela. Hello, Jan. Ayan, at syempre, si Lina Flor. At si Remo Sales. Yes, hello Lina Flor. Irene Manalo Gabriel. Ayan, magandang morning. Connie Katap, good morning po. Good morning daw, Kuya Sammy. Kuya Sammy, ayan, salamat Pastor Sammy for bringing more friends
It's here in iRadio. Irene Manalo Gabriel. Yes, si Irene. Sigurado mananalo yan. Malay mo. Mamaya. Alam na this. Kaya ka na naman. Hindi pa ako sumusweldo. Hindi pa ako nakakabayad ng utang. Bayad muna ako ng utang bago mag-alam na this. Yan nga, sa Friday yan. Which is Friday dyan. Birthday ni Pastor yan. Kailan may birthday ni Pastor? Sa 19 pa yun. 19. Oo, matagal pa. Evelyn Alejandro. Yes. Ay, binati na pala natin kanina. Ay, hindi pa. Si Evelyn Alejandro. Magandang morning. Ayan. Sama ako rin po, nabigyan din para nakasama ako po. Sana nanalo kaya. Yung mga nanalo lang naman yata yung nakapunta. Oo. Next time, pag nanalo ka. Ayan. Kaya tutok lang. Kaya kasi po, pinopromote lang natin yung restaurant ni Jasmine. No? So kung nasarapan kayo, nag-enjoy kayo sa pagkain, baka naman pwede ninyong i-recommenda. Ayan. Medyo pricey lang na konti. Mamaya, tawag tayo ng isang nagpunta doon, interviewin natin kung ano yung nag-experience nila doon. At the same time, ipi-play mo yung mga videos and pictures nila. Yun naman nagkasiyahan lang talaga. Ayan. Kahit na umuulan, ay nagkita-kita sila. Ayan. Oo. Sumagsag sila sa ulan, ano? Basta maka-experience lang ng ganon klase. Sabi ni Tina, kailan daw uuwi si Mami, di ba? August 15? yata, 15. 16 nandyan na siya. Ayan. Basta pagdating daw, magpakilala ka. Ako po si Tina, yung anak ninyong bago. Ano naman ang kumari natin na si Jen Nunez. Ayan. Hello, Jen. Sasama ka niyan sa Novaliches. Maulang umaga daw doon. Ay, sarap umuulan. Pag sinama ka ni Mami sa Novaliches, may isang kwartong bakante doon. Doon ka na muna matulog. Ayan. Okay. Woo! Ay, sabi ni Eka, masarap po. Kaya nabitin pa nga eh. Talagang bitin pa siya. Ito nga yung nirereklamo ni dalawa itong nirereklamo ni. Hindi naman. Oo. Maniwala sila. Ang siba nung maliit na yun, lalo yung maliit, yung malaking pot, tsaka malaking dibdib kanya. Sino yun? Lornel ba ang pangalan nun? Sabi ko, pasensya ka na. Alam mo naman, ngayon nakatikim ng ganong mga luto. Hindi ka ako yung mga international cuisine. Ang kinakain niya kasi dati puro mga sushi. Ngayon sushi na lang ang kinakain. Joke. Alright. Sabi ni Eka, ban na po ba kami? Hindi. Ayan. Kaya lang nadala yung susunod daw, hahati-hatiin niya na sa... Huwag kayo maniwala na kausap niya. Huwag kayo maniwala. Hindi kaya, nakausap ko kaya. Ikaw pa. Ayan. Gumagawa lang na istorya yan. Hindi gusto mo, tawagan ko pa siya. Ay, nako. Tawagan ko nga mamaya si Kayo naman maniwala dyan. poprotesta. Alright, 1 more minute. Isang minuto. Sabi, grabe ka sa akin, Lolo. Sabi ni Lorna. Ay? Ayan, nakakaindak naman ang tugtog. Sayaw. Ay, nako. Kaya sabi ni siguro ni Jasmine, susunod, wag na yan. Wala tayong magagawa. Yun ang nabunot eh. Sabi ni Eka, siwaling ka, Lolo. Sinuwaling. Hindi Mamaya tawagan ko si Jasmine. Sabi mo, Jasmine, ikaw na magsabi. No, sige Hindi pa nga sinama si Rejoice dyan eh. Ay, si Rejoice pang mukbang yan eh. Sabi ni Eka, pinaglalaroan mo ang damdamin namin. Ay, station ID na tayo. Baka kung saan pa makarating na naman nasasabihin ko. At matulpo na naman ako. Okay, Dok. And let's... Swerte daw sa kanya, si Jasmine, dahil mahinang kumain yung mga jowa nila, yung mga babae. Ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang 7 ng gabi.
Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Yan. USA. Bago may pakita yung mga pictures yan, magbabasa naman tayo ng stress, beating stress natin. Eto, simple lang to, but makabuluhan. God's Guidance, yan po ang title. Okay, Psalm 37:22. Okay, Psalm 37:22. The steps of the godly are directed by God. He delights in every detail of their lives. Ayan. The steps of the godly. So, yung mga taong sumusunod sa Panginoon ay si Lord ang nagdadirect sa kanilang mga detalye ng kanilang buhay. Ayan. Kasi sumusunod sila sa Panginoon. Ang sabi po dito sa libro, the Bible promises that God will guide you if you let Him. O, diba? So, nasa atin pala ang choice. Kung i-allow natin si Lord na siya ang mag-guide sa ating buhay. Your job of course, it is to let Him. Okay, diba? But sometimes you will be tempted to do otherwise. Sometimes ayaw natin. Diba? Parang, para bang yung kantang, I did it my way. No. It's God's way. But sometimes you'll be tempted to do otherwise. Sometimes you'll be tempted to go along with the crowd. Other times you'll be tempted to do things your way, not God's way. When you feel those temptations, resist them. O, ayan na. Napaka-maliwanag po yun para sa ating lahat. Na pag nararamdaman na natin na ang ating kapaligiran, ang mundo ang nag-guide sa atin sa hindi tama, i-resist po natin yon. For me, the best thing to do is pray. Kung nararamdaman na natin na mali na yung tinatahak natin, dahil hindi na maganda ang kinalalabasan, well, i-resist na natin yon. We should pray. Pray. I-cast nyo na yung mga demonyo dyan sa palipaligid natin. Sabi nga, di ba? What will you allow to guide you through the coming day? Your own desires, or for that matter, the desires of your friend? Or will you allow God to lead the way? Of course, si Lord. Si God ang i-allow natin ng mag-guide sa ating tatahakin. Okay, the answer should be obvious. O, di ba? Katulad nga, the answer should be obvious. You should let God be your guide when you entrust your life to Him completely and without reservation. Tama. God will give you the strength to meet any challenge, the courage to face any trial, and the wisdom to live in His righteousness. So trust Him today and seek His guidance. When you do, your next step will be the right one. Very self-explanatory. Just let God lead you your way to direct path. Entrust everything to Him. Diba? Lahat naman, diba? Once we surrender our life to the Lord and accept Jesus as our Lord and Savior, everything will come out correct. Kasi inallow natin si Lord na siya magpapatakbo ng buhay natin, hindi yung sarili natin. Of course, we do it, but with God's guidance. So, although, sabi nga nila, nasa mundo pa rin tayo, sometimes, not sometimes, all the time, ang temptation ay nandiyan lang sa palipaligid. We don't want to do such thing na makakasama sa atin. But because nararamdaman natin, maganda yata yun na lang ang gagawin ko. Mas makakabuti yun. Ganon. Inalaw natin yung mundo na siya ang magpatakbo ng buhay natin. Of course, kailangan gagawa tayo, but everything that we do, kailangan ipagpray natin sa Panginoon. Hingin natin yung guidance niya, bigyan tayo ng tamang wisdom para mapunta tayo, para we will live in His righteousness. Ayan. Everything that we do should glorify the Lord. Okay.
Here are two great thoughts from different people. From Catherine Marshall. Are you serious about wanting God's guidance to become a personal reality in your life? The first step is to tell God that you know you can't manage your own life, that you need His help. O, di ba? Oo, hindi natin, kahit na sabihin natin, we are the smartest person in the world, we are the wittiest person, we graduated summa cum laude, magna cum laude, as if we know everything. No. We should always remember na yung mga nakuha nating mga honors na yon doesn't come from us. It comes from the Lord. Ayan, kaya kailangan pa rin natin ang tulong niya, whether we like it or not. Now, if we know that kaya natin, then go ahead. But still, ipag-pray natin po yun. Di po ba? Al Green said, I believe that the Creator of this universe takes delight in turning the terrors and tragedies that come with living in this old, fallen domain of the devil and transforming them into something that strengthens our hope, test our faith, and show forth His glory. Tama po dyan. Yan. I believe that the Creator of this universe take delight in turning the terrors, yung mga, ano yun? Yung mga pangyayari sa buhay natin, mga tragedies, yung mga kahindik-hindik terrors eh. Pero magiging ano yon, sabi niya, and transforming them into something. Ayan, nagiging natatransform yon, sabi niya, into something that strengthens our hope, tests our faith. Ayan. Every one of us ay nakakadumadaan po sa mga iba't ibang trials sa buhay. Ayan. We should always remember that sabihin na natin test of faith yon. Ayan. Diba? And in everything, lagi tayong may hope. Kung akala natin, sabi nga, God will make a way when there seems to be no way. O, diba? The song says it already. O, diba? If you sincerely want to reduce the stress in your life, pray for God's guidance and ask for God's help. When you ask, He will answer. Amen. Diba? Kailangan, inaantay lang naman ni Lord na tayo ay tatawag sa Kanya. We ask and it will be given to us. Diba? Mm-hmm. Alright. So, yun po. Hello kay Pastor Norman Quanang. Hello. Happy blessed day. Blessed day din sa inyo, Pastor. To you and your family. Kay Connie Katak. Ayan. Si Mami Connie Katak. At si anak niya pala si Josephine Katak. Ferdy Francia. Sino? Ferdy Francia. Pamangkin niya tato ni Lorna. Ayan. And kay Pastor Sammy. Ayan. Of course, si Pastor Sammy. Super S. Hindi, double S. Double S. Ayan. Meron tayong double M, Michelle Medina. Mm-hmm. Meron naman tayong double S. Ayan. Sammy Santos naman siya ngayon. Francia. Tama. May bansag ka na, Pastor. Ha? Double S. Wow. Si Lorna, si L.A. Mm-hmm. Siya pangalan to? Alin? Si Bunsoy. di ba? Bernadette Delphine, Hati Berna. Mga extra t-shirt yan. Ayan. Mm-hmm. Ano ba to? Spelling ni Ate Berna, Baliw. Baliw daw siguro yun. Baliw. Yun ang spelling. Papa daw siya ni Nel Francia at Norbert Francia. Ayan. Hello po. Hello. At dyan din, si Tita Connie Clemente, one of the golden girls in Mabuhay ng bagong kasal! Magandang umaga po sa inyo. Tita Connie. Ayan, hindi ko pa nadadaanan yung $50 ko dyan. Hindi, magkikita naman tayo niyan. Oo nga pala. Diba? Si Mami daw magbibigay din. Sa 11, di ba? 11. 100 daw bibigay ni Mami. So 150 na ang ating makukolekta sa mga taga Golden Girls. Thank you sa inyong generosity. Woo! Yeah. Ganyan talaga. Di ba pag sa atin sa iRadio, kahit na mga senior citizen na yung mga yan, nagbibigay pa rin yung mga yan. Siyempre naman. Kaya mangungulekta pa nga si Tita Connie doon sa mga kasamahan niya doon. So, aabot siguro ng mga $200 yan. Palakpakan naman natin ng mga taga Golden Girls. Sa
saludo kami sa inyo. Mabuhay at mas humaba pa ang inyong buhay. Ay, grabe. Siyempre naman. Ayan. Thank you. $200 collection po na natin. Ayan. Lumalakit, lumalago. Ay, naka. O siya, meron tayong papalabas dito yung mga dinidemanda po ng Jasmine. Just Up in the Sky. Ayan, papakita natin. And after this, we will call some of those attendees. Ayan, hingin lang natin ng konting, Maganda yung t-shirt although napakalaki masyado. Okay lang. So, okay lang. Talagang kitang-kita yung iRadio. Maganda ba pagkaka-imprenta? Malaman natin. Tatanungin natin. Tsaka yung t-shirt, maganda ba yung t-shirt? Puti siya. Anyway. Yun po courtesy lang ni Jazz. Hindi po sa amin galing yun. Kaya nga, isubmit nyo na yung mga pangalan nyo, yung maliban doon sa mga pastors and wife, kay Lorna, yung mga wala pa pong t-shirt. Ibigay nyo yung pangalan nyo at yung size. Only iRadio listeners po. Kailangan nakasubscribe kayo. Kung gusto yung ipasama yung kapitbahay nyo, mag-subscribe po siya sa atin. O nga pala, batiin ko nga pala yung ating mga kaibigan doon sa... Saan? Doon sa... Si Alice. Si Alice, si Bernie, yung nakilala po namin sa... Kusina Pilipina. Kusina Pilipina. Si Alice, itag ko nga siya. Nakakalimutan ko. Tatag ko siya. Napakahina ko po sa pangalan. Ay, nako. Minsan to nakakalimutan ko pangalan na ito. Ganon. Oo, yan. Ganon. Ito naman, nanindak na naman. Si Alice, nakalimutan ko. Alice, si Bernie. Hindi ko na alam yung pangalan niya. May gulay. Di ko na alam. Anyway, panoodin na natin yung sumama doon o yung nagpunta doon sa Just Up in the Sky. Okay? So, panoodin na. And let's play. What the hell? Sino yan? Sabi ko na. Yan. Hindi ko alam pagka sunod-sunod yan. Bahala na sila. Ayun ate ko. Hello, sis! Susunod sa Tara, let's go! Asan yung iba? Yan na? Ay, radio ngayon? Wala, kasi magla-live tayo eh. Hello, Brad. Nag-aantay Napaka-biyahe, te? Ang bilis. Hindi matraffic pag ganung oras. With Ate Sulusayda, going to Just Up. Ganun. Sabi ko, naka-live si... Sino ba yun? Si Caris. Ay. Nag-aabang sila. Kahit saan lang mag-abang na sila. Ay, naku, namimiss ko yan. Kahit saan lang. Saan lugar yan? Saan daw yan? Hindi ko mabasa eh. Later on, ulan na yan. Naghihintay sila ng jeep. Walang bus. Lager yan. Tatlo lang silang nandiyan. Saan yan? Sa EDSA ba yan? Hindi, merong sa Marcos Highway yan. Marcos Highway. Marcos Highway. Marcos Ayan na. Highway. Pataas na ng ano yan. Sumulong Highway going up to Antipolo. Marcos Highway. Ano yan? Sumulong Highway. Basta ganyan. O, diba? Namimiss ko yan. Naka-tricycle sila. Makulong-kulong man. Ay, di naka-jeep. Naalala ko yan, dyan tayo nagpagulong-gulong ng araw. Hanggang sa nahulog tayo sa ilalim. Hindi, ito, ano na to, sumulong highway na to, pataas. Pataas eh. Wow, ang ganda ng mga bakod, ano? Ang galing nung kumukuha, puro bakod ang kinukuha. Ay, hindi, Marcos Highway pa rin. Ayan. Papunta yan sa ano. Nasa jeep na sila. Ayan. Ay, namimiss ko, papunta sa amin yung city. Ayan o. Tapos saan na sila? Ay, ayun na yung Just Up o. Ang bilis nila, no? Andito na po kami sa Just Up in the Sky. Ayan na. Susugod na sila. Dito ka na lang, pahirapan pa.
Meron pala second floor. Looks delicious. Wow. Uy, ang daming tao. Kasi alanganing araw yan. Ayun na sila, kumakain na sila. Aba, ang bilis bakit umatake agad yun? Sino yun? Ayun yung Sabado. Ah! Ayun yung shirt nila. Patay-patay na. Konti-konti lang daw, Sis Aileen, sabi ni Rachel. Konti-konti lang ititira ninyo. Na, konti lang daw, sabi ni mamita mo. Ayan. Na, huwag pahalata. Konti lang ititira. Pangpito na ba to na? Balik. Hindi nga, pampito na. Sana si Michelle nandito. Grabe. Ay, si Rachel ko nagsabi. Hindi ko nakikita yung mga pagkain. Sana punosa. Ayan. Ayun, mga sushi, sashimi. Ay, hindi. Mga sushi lang. Ganda ng t-shirt namin. Thank you, Ma'am Jazz. Ayan. Yung mga nagtatanong po ng t-shirt, ayun si Jasmine yan. Hindi po galing sa iRadio yan. Courtesy lang po yan yung may-ari. Pag nakita naman ako niya, Tosan! Tosan ka dyan. Courtesy po yan yung may-ari ng Jazz app. Nakita na nga. Sige na. Ba, nakailang balik na siya nga. Ba? Si Eka. Masakit ang ngipin na yan. Tinan mo, hawak niya ang pisngi niya. Masakit daw ang ngipin niya. No? Ano ba yung dilaw na yun? Baka itlog. Pakila uli. Oo. Ngayon pala siguro nag-uumpisa yan. Sabi ni Nelly si Roda, ako wala pa. Anong wala pa sa iyo, Nelly? Ako titigman ko yan lahat. Konti-konti. May nagpapadala pa. Ano yun? May nagpapadala pa. Kaya. Marami ba yung video? Ewan. Meron pa ba? May pinadala pa ba? Wala na. Just up in the sky with the iRadio team. Ay, si Jasmine, no? Ayan. Let's go! Lala Carmina. Si Ate Saida, nag-umpisa na. Attack! Kasi si Sis Lala. Hello, Ma'am Jazz. Live po tayo sa FB. Tagpuan sa iRadio. Hello. Hello. Harry, Lino. Alam mo, ang ginawa nila hindi smorgasbord. Ano yan? Communicator yan talaga. Ang ginawa nila mukbang eh. Catering buffet. Ano lang sa kanila yan. Tama lang naman yung iRadio, okay lang. Oo, tama lang. Ako, ayan na sila, Sino ito? Umuulan bigla, Hindi ba sila yan? Sila rin yan eh. Yan na sila. Yan na sila. Pag late daw, walang t-shirt. Courtesy ni Ma'am. Wow! Hindi kasi sunod-sunod yung pagkakalagay. Tara na. Tamo. Grabe yan. Yan, nandito na po kami sa Jazz Up in the Sky. Umulit ba? May kulog sa kakidlan. Uy! Lakas ng kulog. Buti dumating na sila. Grabe, ang lakas po ng ulan. Buti nakarating na kami. Ayan, nabutan pala sila ng ulan. Yan. Ito ba yung nirereklamo ng malakas kumain? Yan daw. Ay, yung dalawang yan. Yan daw, oo. Malakas daw kumain. Ayun. Ayun sila naka-t-shirt 2, 4, 6. Marami. Iba yung mga lalaki, may lalaki pa. May asawa ni Eka, saka si Caris. Ayun.
Ayan ang asawa ni Eka. Ayan. Ayan sila. Ayan. Si ano? Ayan. That's my sister. Bakit nakaitim na t-shirt naman yung isa? Yan yung una nila suot. Tapos nagpalit sila uli ng t-shirt. Oo. Ayun. Diba? Ayan na sila. Ayan si Jasmine. Si Jasmine. Ayan. Ganyan lang magsalita yan talaga. Medyo pa pagkataklesa. Aba, yung mag-iina. Ayan. Uy, sino yung hayano na yun? Nasa gitna. Si Aileen, sabi si Aileen ba yun? Makaporma si Eka, Siya may-ari niyan nung upuan. Aba. Siyempre. Change costume pa pala kanina. Siyempre. Ayan. Ayan. Sister ko, Sister Zaida. Ayan. Change costume sila Tigasin. Wala na. Okay. Ayan, thank you so much. Thank you sa mga nagpunta. Ayan, thank you din ulit, Jasmine, for the very nice accommodation, especially the t-shirt. Ayan, gusto lang natin ipalam doon sa mga wala pang t-shirt. Ibigay niyo po yung name niyo kay Jasmine. Jasmine tuloy, kay Lorna. At yung inyong size. Ayun. Then, later on na lang siguro yung address kasi I don't know kung paano ipapadala. Pero ibigay nyo lang yung size nyo at yung name nyo. Yung mga wala pa pong t-shirt. Siyempre, yung mga pastors and wife, hiwalay po yon, yung pa ang priority natin. Yung mga pastors, meron silang collar. Yung mga hindi pa nabigyan ng t-shirt noon, yung mga bago lang ito mga bagong tinutukoy namin, yun ang makaka-receive ng bagong version ng t-shirt natin ngayon. Kasi yung nauna nating mga pinadala, yung nakita nyo yung black tsaka white, yung katulad ng suot nila, yun ang lumang lumang style, lumang design. Itong ginawa ni Jasmine, ganito na rin kaya siguro gawin natin doon sa mga Oo, pero we'll see. Siguro ganun na lang. Para pare-pareho na rin sila. Yeah. May isa-submit si Kwan. Okay. Alright, let's call someone. Sino kayong pwede natin tawagan? I-try natin si Eka. Si Eka? Sige. Si Eka. Bagay, siya naman ang dinidemanda nung may-ari nung Jasap. Hello din kay Sister Myrene Kuanang. Hello. Ayan. Kasi malapit na tayong in 7 minutes, we will call Pastor Norman. Ayan. Juliet Rodelas, kay Lorna mo ipadala. Okay? Juliet Rodelas. Kay Lorna kasi siyang nagsusulat ng mga pangalan at yung size. Ayan. Totoo bang chismis ang sinasabi? Hindi po. Wala po alam. Inosente po ako. Wala akong alam dyan. Sa presinto ko na magpaliwanag. Hindi pwede. Wala akong alam dyan si Rafi. Hindi ako guilty dyan. Ang sabi dito, maraming kutsara at saka mga plato ang nawawala. Aminin mo na. Wala, chopstick lang inuwi ko. Chopstick? Nag-uwi ng chopstick. Kaya pala naubos yun. Chopstick lang. Hindi chopstick yun. Chopstick lang po Hindi chopstick siguro yun. Siguro yung plato si Mami. Sabi ko na nga. Ano ang naging karanasan nyo doon sa Jazz Up in the Sky? Kwento ka naman konti. Masarap po yung pagkain nila. Kasi yung last na balik ko, nagtaka ako bakit wala nang laman yung kaldero dun Kasi na-expect ko talaga. Ako yung last na kukuha. Pero may nauna sa akin, di ko talaga alam kung sino Hanapin ko talaga kung sino yung last na kumuha ng steak doon. Ay, sulit ba yung Sulit po. Masarap. Tapos yung sushi nila, di ko alam tawag dun Ano tawag dun? Basta iba yun. Sashimi? Shrimp. Ay, mga roll. Yung mga rolls. Masarap. Tapos sabi nila yung wasabi daw maanghang. Di naman. Baka konti lang nilagay wala namang masamang pagkain dito. Lahat masarap. Pati wasabi, tinira talaga. Siyempre,
para sa ano? Oy, hindi. Soya, tinikman ko. Hindi avocado yun, ha? Baka ginawa mong pulutan. Dessert yung, Si Mami, plano, hindi naman Okay. Di. Ang mahalaga, nag-enjoy kayo. Pero masarap po. Sulit talaga. Tapos yung rice nila, may mais. Basta masarap. Sulit. Ang bigat sa tiyan. Hindi. Baka Arroz Valenzuela. International Arroz cuisine. Valenciana. Arroz Valenciana. So meron silang Japanese, meron pang anong klaseng food, yung food nila. May Japanese food sila. Ang nandun po kasi, yung, di ba, pagkatapos ng rice nila, yung beef steak ba yun? Beef steak? Yung basta yung binanatan ko. Beef steak kasi, yun talaga yung tinira ko ng tinire. Tinira mo. Tapos sunod doon, chicken. Chicken yung sunod doon. Dahil so tayo sa chicken. Medyo hindi natin pinansin yun. Tayo doon. Tapos sunod dun is yung iba't ibang ng sushi. Natikman natin lahat yon. At ang i-rate natin, 5 star. 5 star. Wow. Sabi ng ate ko, binilang niya daw yung pagbalik-balik mo doon. Oo. Si Mami binidyohan ako ng pagbalik-balik doon. Ikaw pinag-iinitan eh. Gusto daw nilang mapatunayan kung totoong balita. Hindi naman halatang nabusog kami kasi kumain pa kami sa McDo. Wow, bitin pa yun, ha? Kumain pa sila, nag-coffee pa sila. Ibang klase. Wow. Yes, tuwa si Tita, sa coffee siya, finally. Ang tagal namin naghanap ng kape sa Antipolo. Kasi walang maupuan sa Starbucks. Oo. May mga dessert naman. Mga dessert na meron doon? Wala silang dessert yan. Wala silang dessert? Ay, wala po. Ay? Wala po. At least na. Okay na yun. May dessert naman na kayo sa labas. Tinatanong mo, Lolo, kasi bumubelo ako doon eh. Sabi kasi ni Ma'am, pag may kailangan kami, magtaas lang daw ng kamay. Parang gusto ko nga sabihin pero parang nahiya na lang. Hindi mo sinabi. Tapos kami itawag yung pinasa niya. Maghahanap pa kami ng dessert. Sinabi niya eh. Sana tinanong mo. Mahihain po kasi kami talaga. Wow! Hiyak naman ako sa inyo. Mahihain pa more. Kaya alam nyo na, hindi na kami nag-ask for more kasi nahiya talaga kami. Pero si Mami, si Daddy nga pa dun eh. Sino? Si Daddy natulog pa pagkatapos nabusog kasi natulog pa dun. Picture kami, tagal yan nakatulog doon. Kabusog ako. Nabusog. Doon nagtunaw na. Yun na importante doon. Nabusog kayo, nasarapan kayo at naging masaya nag-enjoy. Nag-enjoy kayo. Yan yung experience. Yun ang nasundan pa nung pumunta pa kami ng Antipolo simbahan kasi na-meet namin sila Ate Grace. Oo nga. Kaya sobrang saya po kahapon. That's good. That's good. Na-enjoy. Di ba? Paminsan-minsan naman makatikim naman tayo ng ganito mga klaseng pagkain. Yes. Hindi yung ang sarap lalo talaga yung steak. Ang sarap. Sarap? Sige. Minsan nanghingi nga ako ng yung toothpick pagkatapos kasi nagsiksikan sa ngipin ko. Katakawan, ang dami nakasiksik dito sa ngipin ko. Yung chopstick daw, hindi chopstick. Yung toothpick daw yun. Sana pagka-chopstick mong gano'n, tapos ginanong sa ipin mo. Nakakuha ako ng chopstick. Nakakuha naman ako ng sibuyas paggamit ko ng chopstick. Grabe na. Ayun ang chopstick. Nakakuha naman ako. Okay. Pero nirereklamo nga ni Jasmine ang galing ko nga mag-chopstick kahapon. Salamat po, Ma'am Jazz. Natuto po ako mag-chopstick dahil dyan sa Jazz Appreciate Gallery. Pero maraming kubyertos daw nawawala. Yung mga platito. Siguro yung plato yan ang kay Mami. Plato yan. Inuwi niya. Ang bigat Sinasabi ko na nga ba Sinasabi ko na nga ba kaya pala Sabi ni Ate Rejoice mo, Eka Velasco, happy yarn? Happy? Happy? Hindi ako happy. Meron daw may nagdala daw, nakita daw sa camera may nagdala daw ng supot.
doon daw itinatago yung mga sushi doon sa loob ng sino daw ang gumawa nun? Uy, wala akong kinalaman doon Ikaw nakatinitignan ko yun ang sinasabi. Yung CCTV nakatutok sa pwesto namin kaya nga, sabi niya. Sabi ko kay Mami, hindi pala tayo makakapag-Sharon dito. Ang daming camera. Yung CCTV, tutok na tutok sa amin hanggang likod, meron sabi, meron daw nakagawa. Sabi, para-paraan lang talaga. Tinatakpan pa Tinatakpan pa daw ninyo yung camera Hindi kasi wala naman talaga akong naiuwi. Pero chicken yung ulam namin kagabi. Siya. Okay, salamat. At least nag-enjoy kayo. Salamat po. Importante nag-enjoy. Salamat po. Sige. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Thank you, Jasmine. Salamat din po. Just Up in the Sky. Kung may chance kayo along Sumulong Highway going up to Antipolo po, yung Just Up in the Sky. Yan. Nasa yon, i-google nyo lang, andun yon, makikita nyo. Pag ako nakauwi dyan, ang isasama ko naman dyan, yung mga mahihinang kumain, si Rejoice Orpilla, Tina Tabernilla, si Mayrin Kuanang. Mga mahihinang kumain yan, mga yan. Alam ko, walang hilig sa ganito mga Lorna Alejandro pa. Huwag na, nakatikim na siya. Hindi. Sabi mo, mahinang kumain. Mahinang kumain. Yan, yung mga talagang... Sige nga. Sino pa? Isama mo na si Pastor Huge. Yan, sasama natin si Pastor Huge. Yung mga mahinang kumain dyan. Mahinang kumain, ha? Oo. At saka this time, hindi kainan ang gagawin natin. Anong gagawin? Mukbang. Talaga. Mukbang. Oo. Bukod sa may pakain pa, ang pinakamaraming mauubos na sushi at sashimi dyan ay magwawagi pa ng cash prize. Yan, oo. Diba? Sasabihin siguro ni Jasmine, talagang masama ang plano mo sa aking negosyo. Talagang palulugihin mo talaga ako, no? Hindi. Malay niyo pag nakauwi kami dyan. Ayan, mahina daw talagang kumain si Sino? Si Rejoice. Mahina? Sobra daw. Sobrang hina kumain. Dapat naka-chopstick. Yan. Pagkakain sila. Hindi, ang gagamitin niyo toothpick ang pagkain. Ay, nako. Anyway. Tawagan na natin. Pag-pray ninyo kami makakauwi. Hello kay Nanay Dolor. Sana ay hindi po lumala itong monkeypox na ito at saka yung virus na yan. Magmukha tayong monkey pag nakauwi doon. Hindi naman gano'ng kalala. Hindi naman katulad naman nakaraang virus na nakakamatay. Pero ito baliwala lang to. Bueno, huwag kayong aalis. Dahil ito na si Pastor Norman para magbahagi ng salita ng buhay. Tapos tayong kainan kanina. Ngayon naman, pagkain naman ng salita ng buhay. Ang ating pagkain naman na ating spiritual na buhay. Kaya don't go away. We'll be right back. Ito na and tatawagan ko na Sabi ni Rejoice, mga 2 sushi lang kaya kong kainin sa mga ganyan. 2 sushi nga lang, ititira niya. Okay. Yan, Nanay Dolor. Hello po. Ayan, si Nanay Dolor. Kanina pa. Sabi niya. Pastor Norms, magandang umaga dyan. Maulan na ba dyan ngayon? Ayan, si Pastor. Wow, naka-iRadio. Ay, walang audio. Ay, walang audio po. No audio. Walang audio. Ayan. Hindi, sa kanya yan. Oo. Tignan niya. Ayan, naka-mute. Yan yung mga bago pa lang po sa iRadio. Yan po yung original na iRadio na unang pinagawa. Yung itong ginawa ni Jasmine, ito yung bago nating logo. Yeah. Yan o, courtesy niya lang yun. Yung bang, dahil kasi tumulong tayo sa sa pag-promote. Ayan, meron na. Si Pastor. Hello po. Ayan na, meron na. Hello, Pastor. Pero ang nanggagaling ng audio ay microphone mo sa hindi dyan sa headphone mo nanggagaling. Hello po, yan po. Tapikin mo nga yung headphone ng mo, yung ganito. Hindi dyan nanggagaling. Ay, hindi po dyan nanggagaling. Ito na naman tayo. Ayos lang, take your time. Ayan, naririnig ko pa yung background. Naririnig ko, ma'am, na ang lakas ng
Bakit kaya? Ayun, ito. Ayan. Yung microphone Ayan mo. po, ayan po. Sige nga, Ayan. tap mo nga. Hello. Ayan na. Ayan. Lakasan ko na lang po, no? Ayan. Ayan po. Ayan po. Over mode, malakas masyado. Masyado po malakas. Yan. Yan po. Yan, eksakto. Yan. Okay na po. Ayan. Ay, salamat. Paano tatandaan mo yung pangalan ng microphone na yan? USB yan, di ba? Oo nga po, external microphone po. USB. Merong setting dyan na gawin mo siyang default. Yan ang default mo. Sa Messenger po. Para dun sa... Di ko po alam paano po eh. Merong setting dyan sa control panel mo, sa sound. Merong mamimili ka ng microphone either dun sa nanggagaling sa camera or dito sa headphone na ginagamit mo. So mamimili ka kung anong default mo. But anyway, ayan, kumusta naman dyan, Pastor Norms? Di ba umuulan dyan ngayon? Oo. Makulimlim po. Makulimlim ang ang panahon. Medyo maulan kahapon. Lakas po ng ulan kahapon. Tagulan na ba ngayon dyan? June na eh. Parang hindi pa naman po ewan ko po kung tagulan. Mag-i-start na, Pastor. Pero madalas hapon po umuulan. Hapon, gabi. Yan. Pero kapag umaga, tanghali, napakainit naman. So parang siguro ay... sa buong maghapon, yan, sa init, pagdating ng hapon, lumalamig na siya dahil sa ulan. Opo, yun po. Ang sarap po ng panahon pagka umulan. Sarap matulog. Ayan, siyempre. Naalala ko nung araw pagka umuulan. Pag umuulan dyan, ang sarap matulog. Ako noon umuulan na, nakabentilador pa ako noon. Kasi yung hangin na nanggagaling sa bintana, yun ang malamig, tapos para ka naka-aircon nun. Tapos didiliman mo pa yung kwarto mo. Ay nako, ayan na. Malayo na mararating ko nun. Ayan. Pastor Norms, maganda yung inyong topic ngayon, ha? Apo. Tungkol sa parang battery. Ito po maganda po pakinggan po at panoodin po natin ito tungkol sa tibay ng loob. Ayan, yung mga pinanghihinaan ng kalooban, biglang nangihina, ito, panoorin natin. Pastor Norms, nasa iyo na mikropono. Okay, salamat po, Brother Ramon. Purihin po ang Panginoon sa pribilehiyong muling makapagsalita po. Last Wednesday, wala po kami noon. Wala po ako noon dahil kami po ay nagpunta ng school ni May, urgent, kaya hindi po ako nakapag-speak. But praise God dahil si Pastor Arwin po ay available that time. So, purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay dumako tayo sa salita ng Lord. Kung may Bible po kayo, pwede nyo pong buksan sa Joshua chapter 1 verse 2 to 9. So may Joshua chapter 1 verses 2 to 9. Ito po ang sinabi. Patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayoy humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo sa hilaga. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ng malaking ilog Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iniiwan ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anong mga nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng mga kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at patagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob.
Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa oras ng ito na kami po ay makakarinig ulit ng mensahe, ng salita mo. Buksan mo po ang aming mga puso. Ang prayer ko po, Panginoon, bago po matapos itong iRadio program, Lord, kami po ay mapalakas yung aming kalooban. Kung meron man sa amin dito na panghihinaan na ng loob, nawawala na ng pag-asa, Lord, mangusap ka. Gamitin mo po ang iyong salita. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi po ng isang manunulat, si C.S. Lewis, sabi niya, fear is powerful emotion that can grip the heart of an individual and even a nation. Ang fear, ang takot, since tayo po ay nabubuhay sa mundong ito ng walang kasiguraduhan, maaring pagharian tayo ng takot, maaring pagharian tayo ng pagkabalisa. And for those who don't know Christ as their Savior or as Savior, their fears are justified because they have no assurance in this life or after death. Pero tayong mga sumasampalataya sa Panginoon, okay, hindi po tama na tayo po ay patuloy na namumuhay sa takot. Okay, o patuloy na namumuhay sa pangamba. Hindi ko po sinasabing kapag naging Kristiyano ka na, wala ka nang magiging pangamba. No? Sa katunayan, talagang marami pa tayong pagdadaanan. Pero hindi po yun din ang nais ng Panginoon. Hindi po nais ng Diyos na tayo po ay mamuhay sa takot. Dahil ang takot po ay, kumbaga, kabaliktaran po yan ng pananampalataya. Kung ikaw ay punong-puno ng takot sa puso mo, maaring mahina yung ating pananampalataya o baka wala na tayong pananampalataya. Okay? God doesn't want His children to be ruled by fear. Okay? That's why palati niya tayong pinapaalalahanan sa kanyang mga salita, lalo po dito sa ating binasa. Makailang beses po na sinabi ng Diyos kay Moises, o kay Joshua, kay Joshua na lakasan mo ang iyong loob. Kaya nga ang title po natin, iniba ko naman, tibay ng loob. No? Tibay ng loob, lakas ng loob, magkaparaho lang po yun. At ilang beses po yun sinabi ng Diyos kay Joshua. Kasi naunawaan po ng Diyos na si Joshua po ay parang baguhan pa lamang pagdating sa larangan ng pamumuno. Dahil wala na po si Moises, sabi dun sa verse 1, patay na po si Moises, and Joshua was appointed to lead the Israelites into the promised land. And napakahirap po na task yun, kasi biruin nyo po mga kapatid, buti sana kung ilang tao lang naman ang pangungunahan ni Joshua, di ba? Siguro kung 10, 20, 50, 100, pwede pa yun eh. Dali lang i-lead yun eh. Pero paano kung bigyan ka ng mga kulang-kulang o mahigit 2 milyong tao papunta sa promised land, di ba? So, what would you feel? Maaring nandun na yung mga pangamba, nandun na yung takot, lalo na kung meron kang isang bagay na first time mo lang gagawin. Diba? Sa buong buhay mo, first time mo palang gagawin. Mahirap po sa part natin yon. Diba? Sino po sa atin dito yung nabigyan ka ng task na isang beses mo palang gagawin sa tanang buhay mo? Tapos wala pang proper training, wala pang alam niyo yon, wala pang transition galing doon sa umalis na leader. So mahirap po na task yon para po kay Joshua. Pero God keeps on telling Joshua, be courageous. Okay, yung salita pong courageous. Okay, ano ba ang ibig sabihin ng courage? Courage is the attitude of mind and heart that enables us to face danger, obstacles, and the challenges of life fearlessly, firmly, and calmly. Okay? Ito po yung estado ng ating pag-iisip
estado ng ating puso na nagdudulot sa atin ng tapang na harapin yung pong pangapanganib, yung pong mga hamon, ng meron pong katatagan at meron pong kahinahunan. Okay? At ito po yung maganda sa mga taong meron pong pananampalataya sa Diyos. Na kahit po magulo na yung nasa paligid natin, meron pa rin tayong nararanasan na kapayapaan. Naranasan niyo na po ba yun? Yung bang ang gulo, for example, sa loob ng family, ang dami yung mga problema, ang daming pagsubok, sobrang gulo, gaaway yung mga tatay, nanay mo, tapos ikaw lang yung Kristiyano doon sa loob ng bahay. Sa kabila ng kaguluhan nangyayari sa paligid, no? Nandun yung kahinahunan at nandun yung nakakapag-isip ka ng tama. Kasi alam niyo po mga kapatid, the more na tayo po ay na-overcome ng fear natin, ng ating emotion, okay? Ito po yung time din na mahirap makapag-isip, no? Hindi ka nakakapag-isip ng tama at yun, doon nanggagaling yung mga maling desisyon, di ba? At nagkakamali. Yun po ang for example, isang magandang halimbawa po dyan, yung pong si Pablo. Naalala niya po si Paul nung siya po ay papunta sa Rome at siya po ay may mga kasama doon sa barko. Sabi niya pa nga doon sa kapitan ng barko bago sila umalis, huwag tayong tumuloy kasi merong malakas na bagyo. Nagpumilit sila. Tumuloy pa rin sila. Ano pong nangyari? Nagkaroon ng malakas na bagyo, nasira po yung kanilang mga nasira po yung kanilang sasakyan, tinapon nila yung lahat ng karga nilang mga kargamento, okay? Natara lang yung mga tao, at yung mga tao po ay balisang balisa, takot na takot, at yung iba pa nga po ay magpapakamatay na nga lang dahil sila po, parang ang nasa isip na lang, ending nito, patay din naman tayo papakamatay na lang din sila. Pero nandun po si Paul, alam niyo po si Paul nung time na, ini-imagine ko yung sitwasyon. Kakagulo lahat, si Paul, napakakalmado lang. Kasi, bakit ko po nasabi yun? Sinabi niya dun sa mga tao, kumain kayo. Okay? Kumain muna kayo kasi ilang araw na kayong walang kain. Hindi na kayo nakakapag-isip ng tama. Ang sabi sa akin ng Diyos, sabi ni Paul, no, walang mamamatay sa atin dito. Kahit isang hibla ng buhok, no, ng bawat isa sa atin hindi mababawasan yung ating mga ulo. So, nakita ko po doon yung kanyang kahinahunan. Nakita ko doon yung kanyang tapang na bagaman nagkakagulo na yung nasa paligid niya, nananatili pa rin po yung kanyang pananampalataya and yung activeness ng kanyang pag-iisip na andoon. At ganun nga po nangyari. Naligtas po silang lahat. Okay? Courage isn't the absence of fear, but a response to it. Okay? Ang courage po, ito po ay response doon sa takot na atin pong nararanasan. Hindi kasi ibig sabihin, Kristiyano ka na, yun nga, hindi ka na makakaramdam nito. Pero meron po tayong option na piliing mas maging matapang. Dahil ang tunay na Kristiyano, hindi duwag. Sabi mo nga sa katabi mo, may katabi ka, ang tunay na Kristiyano, hindi duwag, hindi matapang. Okay? And paano ba nag-work tong discourage o itong courage na to? Isa po sa sumusubok ng ating tapang o ng ating tibay ng loob yung pong paghihintay sa Diyos. Una po yan, waiting for the Lord. Sabi sa Psalms 27:14, wait for the Lord, be strong and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. Alam niyo po yung kanta ni Roel Manlangit. Yung pong ang title Maghintay Ka Lamang. At ganito po yung chorus niya. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan basta't maghintay ka lamang. Diba? Ang ganda po nung ending, sabi niya doon, basta't maghintay ka lamang. Ibig sabihin, merong tamang panahon.
At mas maganda kung sa Diyos tayo maghihintay. Okay? Sa Diyos tayo magta-trust, ilalagay natin yung pag-asa natin. Dahil naniniwala tayo na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Dadalhin na tayo doon sa nais nating marating. Okay? Pangalawa, nasusubok po ang ating tapang sa mga imminent danger. Okay? Doon po sa mga panganib na nakaamba sa ating pong mga buhay. Like for example, hanggang ngayon ay meron pa rin COVID eh. Nandiyan pa din yan eh. Hindi pa rin siya totally nawawala. Ini-imagine ko nga po, nangangarap ako na darating yung panahon. Yung parang lahat tayo gagraduate. Imbes na toga yung ihahagis natin, face mask po yung ating ihahagis pataas. Wala nang COVID, talagang free na, no? Wala nang face shield or whatsoever. Talagang balik na sa dati. Okay? Pero nandiyan pa rin po yung COVID. And somehow, dito po nasusukat yung ating tapang, no? Hanggang saan mo kayang pagtiwalaan ng Panginoon kahit pa sa mga nakaambang panganib sa atin. Pangatlo, yung pong uncertainty. Yung pong walang katiyakan. In the world, you have tribulation, sabi po sa Bible, sa John 16:33. But take courage, I have overcome the world. Okay, being a Christian is not a bed of roses. Being a Christian is not yung pong may pangako sa iyo na yayaman ka pag naging Kristiyano ka, no? Magiging maalwa ang buhay mo kapag naging Kristiyano ka. Hindi po ganoon 'yon, mga kapatid. Sa katunayan, ang sabi po dito, sabi ni Jesus, si Jesus mismo nagsabi, sabi niya sa bibig niya, in the world you have tribulation. Dito sa mundong ito, magkakaroon ka ng mga pighati, mga sufferings, pain, paghihirap, no? Sinabi na ni Lord doon, but sabi niya, take courage. Tibayan mong loob mo. Tibay ng loob. I have overcome the world. Ito, isang maganda po itong pangako ng Panginoon na pwede nating panghawakan, no? Na Jesus already have overcome, he has overcome the world. Tapos na ang napagtagumpayan niya na ang mundo. Kaya wala rin po tayong dapat ikapangamba o ikatakot. Okay? Isa pa po is yung human weakness and death. Dito, sabi ko nung Sunday, tinanong ko po yung mga member namin, sino sa atin dito yung hindi natatakot mamatay? Taas ang kamay. Walang nagtataas ng kamay. Talagang lahat sila hindi takot mamatay. Okay? Hindi takot mamatay. Tapos tinanong ko naman sila, sino dito yung gustong mauna? Wala din naman nagtaas ng kamay. Ayaw pang hindi takot sa kamatayan, pero ayaw pang mauna. So bagay, magkaibang bagay naman yon. Pero kung talagang kalooban na ng Diyos, haharapin natin yung kamatayan. Dadating po tayo doon. But somehow, meron pong mga Kristiyano na takot pa rin mamatay talaga, no? Takot sa kamatayan. Isang dahilan, dahil hindi pa sila tiyak sa kanilang kaligtasan. Okay? Ikaw, tatanungin ko po kayo, gaano ka katiyak sa kaligtasan na meron ka sa Panginoon? Gaano ka katiyak na after nitong buhay na to, kasi let's admit, tayo po lahat ay darating doon. Mamamatay. Itong katawan na to, nagkakasakit, manghihina, at someday, mamamatay. Darating tayo lahat doon. No, how sure you are? Gaano ka katiyak sa kaligtasan na meron ka? Okay? And last, doon po sa kung paano nasusukat yung ating pong tapang is sa pamamagitan po ng mga overwhelming task. No? Doon po sa mga responsibilities na binibigay sa atin. Na yun nga, sabi ko kanina, tanong ko, meron ka na bang naranasan na first time mo palang gagawin at wala kang idea kung paano gagawin? At sobrang laki nung trabaho na yun. Okay? Naniniwala ko na tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng mga gifts, ng mga talents, ng mga abilities. Paano niya nais tayo gamitin, no? And wag nating isipin na inadequate tayo o walang kaloob sa akin ng Panginoon. No? Siguro sa lahat ng mga tao,
iniisip mo, naiinggit ka ba sa iba na bakit ganun si ganito, ang galing kumanta, ang galing sumayaw, ang galing sa lahat, ang talino pa. Bakit ako, mukha na lang ang may pagmamalaki ko, parang ano pa, tagilid pa. Pero mga kapatid, hindi ako naniniwalang may taong walang talento, no? Hindi ako naniniwalang may taong walang gift, no? Naniniwala ko lahat ng tao may gift. Lahat ng tao ay may talentong pinagaloob ang Diyos. Kaya wag po nating sabihin yan, no? Ngayon, ang tanong, paano ba natin ma-develop yung courage na yun, yung godly courage? Okay, meron pong instruction dito kay Joshua. Mabilis lang po ito. Number 1, paulit-ulit po tayo dito. Sabi dito, number 1, meditate on God's Word. Meditate on God's Word. We need God's Word. Meditation involves reading scripture, thinking deeply about it, and asking questions about God, of God. Okay? And as we program our minds with the Lord's thoughts, they'll guide us throughout the day so we can respond as He desires in every situation. Kasi manggagaling ang wisdom sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita eh. Hihingi tayo ng wisdom sa Panginoon and God would give us wisdom through His words. And we all know the Bible is ito po yung instruction sa atin kung paano tayo dapat mamuhay sa mundong ito. Okay, imagine niyo kung walang Bible. Okay? Sa pamamagitan din ng Bible, God reveals Himself sa pamamagitan ng Bible. So, malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng Bible. And we are to meditate it. And hindi lang po yun. Hindi lang natin dapat to meditate and iniisip ng malalim, but also, napaka-basic po nito, obey the Word of God. Obey the Word of God. Sabi niya sa may verse 7, be careful to do everything written in it. Nang sa ganun, okay, magtatagumpay ka. Yun ang pangako ng Lord kay Joshua. Pagbulay-bulayan mo at maingat na gawin mo at sundin mo ang sinasabi doon para ikaw ay magtagumpay. So, hindi po sapat na narinig po natin, kundi dapat nandun din yung desire sa puso natin na gawin talaga yung inuutos ng Panginoon. Okay? And number 3 is recall God's past faithfulness. Sabi po ng Lord kay Joshua, sasamahan kita kung paano sinamahan ko at pinatnubayan si Moises. God had been faithful kay Moises in the past. Sinamahan siya. Kung bakit si Moises, sa pamamagitan ni Moises, nagkaroon ng 10 salot, di ba? Sa Egypt. Nakaka-amaze po yun. And sa pamamagitan din ni Moises, yung pong dagat, nahati sa gitna, di ba? Sa pamamagitan ni Lord, through Moses, okay? Nahati yung dagat. Kasi, hindi dahil si Moises po ay may superpower. No? Si Moises po ay isang superhuman. No. Moses was just an ordinary man, no, na ginagamit ng extraordinary God. Kaya naging extraordinary din yung kanyang mga nagawa. And sabi ng Lord, sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. So, ito po isang bagay na para ma-overcome natin yung fear natin. Tandaan mo kung papaanong iningatan ka ng Lord in the past. Tandaan mo kung paano naging faithful sa'yo si Lord in the past. Kung paano niyang tinulungan ka na harapin yung mga pagsubok mo, na nagpagtagumpayan mo na, at mangyayari ulit ngayon. Remember God's faithfulness. Tandaan po natin yan. Dahil ang Diyos po, ang Diyos si Moises, ang Diyos natin ay iisa. Hindi po yun magkaiba. Posible ba na ang Diyos ni Moses, Diyos natin ngayon magkaiba? No, it's just the same God, no? Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Moses, Diyos ni Joshua, okay, Diyos pa rin po natin ngayon. He is the same today, yesterday, today, and forever. And pang-apat is understand what's at stake. Ano ba yung nasa ano dito? Ano bang nakasalalay dito? No? Ang nakasalalay po dito yung fulfillment ng promise ng Panginoon
sa Israelita eh. Paano kung ganito? Paano kung si Joshua nung una pa lang, Lord, parang ang hirap naman yung papagawa mo sa akin. Parang hindi ko yata kayang i-lead yung mga Israelita papunta sa Promised Land. Hindi na lang. Pumili ka na lang iba, maghanap ka na lang ng iba. Paano po kung gano'n? Siguro, baka hanggang ngayon, wala pa rin sa Promised Land ang mga Israelita o baka hanggang ngayon, walang bansang Israel, no? Pero, hindi po 'yon nangyari dahil si Joshua ay nag-respond po doon sa tawag ng Diyos nang meron pong tapang. Sinunod niya yung salita ng Panginoon. So, the same way sa atin din po, kung meron tayong gustong mangyari sa buhay natin na alam nating nais din ng Panginoon, ngayon pa lang, wag na tayong sumuko. Wag kang mag-quit, no? Wag po tayong mawalan ng pag-asa. Dahil darating din yung panahon, yung mga anak natin o tayo mismo, makakamit natin yung gusto natin, magkakaroon tayo ng maayos na buhay, aasenso yung ating buhay, yung ating mga anak makakapagtapos ng pag-aaral, magiging engineer, magiging doktor, magiging teacher, or whatsoever. Dadalhin sila doon ng Panginoon dahil may pangako rin si Lord, no? Na God will give us yung pong kasiyasiyang buhay, no? Sabi ng Lord, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a bright future. Okay? And finally, ito po, makakatulong to para mawala yung takot na nararamdaman natin kapag inalala natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Amen? Yung mga promises ng Lord. Gaano ba karami yung mga pangako na alam mo sa Bible? No, maganda po, nagme-memorize tayo ng mga promises ng Panginoon. Kasi pagdating ng panahon na kailangan natin yun, gagamitin natin yung salita ng Lord. Ito yung salita niya na angkop doon sa ating sitwasyon, yung pangako niya doon sa ating sitwasyon na yun. No? Naalala ko po, mabilis lang po ito, yung pong shinare ni Pastor Leo Marin, kung maalala nyo, nung Special Moments with God last Saturday, ang topic niya rin po noon about fear. Actually, ang title niya, Antidote to Fear. Okay? Yung gamot o lunas sa pagkatakot. 3 po yung shinare niya doon. Una, yung po ang God's presence. Remember God's presence? Kapag inalala mo na hindi ka nag-iisa, may kasama ka, okay? Makakatulong yun para mawala yung takot mo. Diba? Ano nga lang kapag nga tao lang nakasama natin, nawawala yung takot natin. How much more si Lord kapag kasama mo? Okay, naalala ko, meron pong nag-post ng na rider ng motorcycle sa Facebook. Ang dilim po nung dadaanan niya. Ewan ko, napanood na yun. Ang dilim nung dadaanan niya, ang ginawa niya, kumanta po siya. Sabi niya, ang kanta niya, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore, alive, alive. Sobrang dilim talaga nung kanyang dinadaanan. Wala siyang nagawa, kundi kumanta na lang ng alive, alive para ma-overcome yung kanyang fear. No? And ganyan din po yung ginagawa ko nung ako po ay naaral pa sa Bible School. Kasi nag-guard po kami noon pagkagabi. Sa umaga, estudyante kami. Kapag gabi, ako naman, guard ako. Merong time po na papatayin na namin yung mga ilaw. Ang sabi sa amin, ang bilin namin, wag niyong papatayin yung ilaw kapag maliwanag na. Patayin niyo yung ilaw yung pag magliliwanag pa lang. Mga alas 5 ng madaling araw yon, sobrang dilim po noon. Pag pinatay na po lahat ng ilaw, sobrang dilim na po. Ang dami po namin ikutan po namin yung buong campus. Papatay namin lahat ng ilaw. Pambihira, pagdating doon po sa may administration building, doon lagi ako kinakabahan. Kasi may second floor po yun. Yung piano po doon, kung sana lang tumutugtog kahit wala pong wala pong tao. Tapos, yung pong sinasabi lang ng mga estudyante na nakaranas doon, kapag nasa baba, meron silang naririnig na tumatakbo doon sa may second floor. Kaya talagang kapag po nagpapatay ako ng ilaw doon, todo po yung aking prayer, tsaka kumakanta din ako, talagang nilalakasan ko pa para ma-overcome yung fear. No? Nakakatulong po yun kapag alam mong kasama mo ang Diyos sa lahat, no? Mawawala yung takot mo. Sabi po ni King David, sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are
with me. Kasi kasama kita. Okay? So, yun po, God's presence. Pangalawa, yung pong relationship. Dahil may relasyon tayo sa Panginoon, alam natin na pwede natin siyang tawagin, Lord, Father, no? Maalis po yung takot natin. And finally po, yun nga, yung God's promise. Remember God's promises. Tandaan po natin lahat yun. Kapag nandyan yung presence ng Panginoon, actually, parang package yun eh. Nandun na po yung promise ng Panginoon, nandun pa yung kanyang protection, nandun pa yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang power, and nandun po yung kanyang provision. So, wag po nating kakalimutan. Wag po tayo matakot. So, I hope and I pray na tayo po ay napagpala ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Manalangin po tayo saglit. Lord, salamat po sa mensahe mo sa amin. Salamat, Lord. Nalangin ko po kung meron man sa amin dito ang may mga takot na nararamdaman sa kanilang puso, maaaring takot para sa kanilang kalusugan, takot para sa kanilang pamilya sa araw ng bukas, takot dahil marami pong mga bayarin, takot dahil marami po silang mga kinakaharap na mga problema. Lord, tulungan niyo po kami. Huwag niyo pong hayaan na maghari ang takot sa puso namin. Bagkus, ang maghari po dito ay pananampalataya. Pagtitiwala po na ikaw yung Diyos, na gaya ng sinabi mo kay Joshua, you will never leave us nor forsake us. Maraming salamat po. Bless your people, Panginoon. Bless iRadio. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Pastor Norms. Yung mabalik ko yung sinabi mo kanina na doon sa campus ninyo, naglalakad ka na doon sa second floor, merong tumutugtog na piano. Narinig mo ba talaga yon or nabalita? Sabi po. Ang ang narinig ko po doon, kasi yung pong administration building namin na yon, meron pong guard doon. Tatlo po yung guardhouse eh. Palibot po ng campus, malaki-laki din yung campus namin. Doon po sa minsan na didestino ako doon sa guardhouse na yon. Tatabing-katabi po siya ng na administration building. Kaya nakakatakot din mag-duty doon. Meron po kami naririnig. Meron ako naririnig na mga kaluskos doon sa doon sa admin building. Kaluskus, tapos baka kaluskus ng mga daga yun o mga pusa. Ewan ko po. Pero kasi bata pa ako rin noon eh. Parang mga 17 years old, gano'n. Kasi first year college pa lang po, nag-guard na kami noon. Nag-guard na po ako noon. So, maaring kasi nung time na yun, uso din po yung trip ba? Yung pagtitripan ka, tatakutin ka ng mga estudyante. O kaya tatakutin ka ng kapwa mo guard. Ilang beses pong nangyari sa akin. Marami po akong karanasan dyan. Meron pa pong time na napatalon po ako ng bundok dahil po sa dahil sa kaba. Sa takot. Oo, totoo yan. Minsan yung nagpapaniwala tayo sa ganun, na yung mga katatakutan. Kaya nga, yun, naglalaro yun. Kumbaga sa andyan yung kaaway nilalaro niya yung utak natin. Hindi kasi may mga tao kasi nagbibiro or talagang maring na-experience nila, ikaw naman na nakarinig, siyempre, ganun din ang papasok sa isip mo na sasabihin, uy, dyan may nagpapakitang puting, ano ba yun? Puting babae. White lady, ganun. O di, tapos yung kausap mo, seryoso pa kung magsalita. Anong gagawin mo? Siyempre, natural. Parang paniniwalaan mo, matatakot ka rin. Kahit sabihin mo, nagbibiro ka. Malay mo nga kung meron nga talagang totoong gano'n, di ba? So, pero marami pong mga story na talagang totoo po na nangyari doon sa Bible School na meron pong kinalaman yung mga dark forces of evil. Naranasan po yan nung kasama ko mismo sa room, sa dormitory. Talagang pareho kami. Pati ako tsaka si Pastor Arwin, pareho po namin naranasan yon. Meron po, pero sa panaginip po siya. Panaginip siya same guardhouse. Same guardhouse yon na meron pong humawak sa akin dito na matandang kamay, hinawakan po ako dito. Nung kinwento ko po kay Kuya Arwin yun, kay Pastor Arwin, ganun din po yung kanyang naranasan.
Opo. Pero para panaginip to, panaginip. Binabangungot po. Binabangungot. Opo, bangungot siya. Oh my gosh. Same experience po. Same place din po. Mga ganon. Si Karim may kumakanta ito nun eh. Sinabayan siya nung sa church sa mismo. church mismo. Maraming tao. But yung boses paano bang boses mo? Ganito po yun, Good Friday yun. Maraming tao. Kumakanta ako. And then, talagang evil talaga yon. But, hindi ako nagpatalo. Kumakanta ako, maraming tao, nawala po yung boses, nawala yung mic. And then, napalitan ng, parang wala akong mic city. Meron. Napalitan ng boses ng isang bata. Ganito po ang boses. Ganon. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung mic ko, hindi ako tumigil. I prayed, then continue akong kumanta. Tapos nawala. Ayun. Kahit mas malakas yung music, naririnig ng mga tao. Lahat. Tinuloy ko ang pagkanta ko, kahit na natatabunan ako ng music. Pero nawala. Ayun. So, talagang, kung gano'n nakakaranas tayo ng mga gano'n, talagang pagpe-pray. Prayer talaga. Yeah, Malakas exactly. talaga. Malakas. Malakas talaga ang prayer. Kaya hindi sila mananalo sa ganun. Okay, baka kung saan mapunta. Sige, Pastor Norman, baka saan mapunta yung usapan. Baka mamaya may magsasabi, "Oy, ako rin." Ganun. Spiritual fear ang pinag-usapan natin, hindi mga katatakutan. Yun lang, antidote doon is prayer lang. Prayer. Okay. Pastor Norman, thank you so much. Thank you, Pastor. Okay, Kita tayo ulit maraming next week. salamat. God's Okay will. po, see you po. Thank you po. Okay, bye-bye. God bless. Pastor Norman Kuanang, salamat sa inyong mensahe ngayong gabi tungkol sa tibay ng loob. Di ba? Merong tibay ng loob. Lakas ng loob. Parang baterya. Parang motorlight. Subok na matibay. Subok na matatag. Yeah, batiin naman natin si Kirikiray. Anadjo Sawyer, Yam Oroduet, Nor Baldovino, Giselle Nunez, at syempre, again, si Nanay Dolor. Nanay Dolor, miss na you. Mama. Hello, Nanay. Kumusta po kayo? Ang tinutukoy po natin dito ay yung spiritual nating tibay. Dumarating yung pagsubok natin sa buhay na financial problem, spiritual problem, health problems. Ako, paborito ko is Joshua 1:9. Di ba ang sabi sa, be strong and courageous. Do not fear, do not be dismayed, for I am your Lord God, will be always with you wherever you go. Joshua 1:9 po yan. Kasi po nung araw, nawalan po ako ng work dahil dito sa klase ng isang virus sa China, yung SARS. Yan, during that time. Nakalimutan ko kung anong year yun. Yung aming kumpanya po ay nagre-receive po ng mga galing ng made in China, yung mga produkto. So, ibinan po ng gobyerno ng Amerika na lahat ng produkto na nanggagaling doon, hindi pwedeng pumasok dito sa Amerika dahil meron pang virus na makapasok dito sa Amerika. So, nawalan po ako ng work noon. First time ko nawalan ng work. And kabibili lang po namin itong bahay na ito. O, kakukuha lang namin itong bahay na ito. No? So, ngayon, isip namin, paano ito? Wala na akong trabaho. Matutulog na kami sa karsada. O kaya uuwi na lang kami ng Pilipinas. Ganun siguro. So, nandun yung fear ko. Takot na takot ako noon na paano na kami? Isang kami pababayad ng bahay, ng kuryente, ng tubig. Hindi namin alam. Dahil first time lang kami dito sa Amerika. But anyway, napakabuti ng Diyos dahil merong mga taong lumapit sa amin na tumulong na nagbigay ng mga pagkain. Pinuno po yung aming mga yung mga cabinet, puno ng pagkain yan. Ang fridge namin punong-puno ng pagkain yan. So hindi kami ginutom ng Panginoon. Ngayon, ang second problem, yung pambayad ng mortgage, yung monthly na pambayad ng bahay.
Sa kami kukuha ngayon. May nagturo po sa amin ng EDD o yung tawag dito pag work insurance. Pag nawalan ka ng trabaho, ang gobyerno susuporta sa iyo habang naghahanap ka ng trabaho. So during that time po, isang taon hanggang 1 year ang effectivity o natutulungan ka hanggang naghahanap ka ng trabaho. Sa loob ba naman ng isang taon, hindi ka pa nakakita ng trabaho niyan ewan ko na lang. But anyway, God is so good na-provide po yung monthly namin ng pagbabayad ng mortgage, ng bahay. At sa hindi nagtagal naman, nakakita ako ng work. So itong verse na ito na Joshua 1:9, ito po ay lumitaw doon sa aking computer na sa screensaver during the time na ako po ay nag-aalala. And ni-remind sa akin na huwag kang matakot, huwag kang mag-aalala na ako ang iyong Diyos na kasama mo kahit saan ka magpunta. Hindi kita iwanan, hindi kita pabayaan. Yan alam po niyo, pinahawakan ko yung salita ng Panginoon na yun. At lahat po ng bagay na dumating sa akin, na-resolve po ng Panginoon. Although paulit-ulit po ulit, no? After na na-resolve yung problemang yun, may susunod naman na ilang siguro, mga after a year na naman, panibagong problema na naman, hanggang palaki ng palaki ang problema. Ngayon po, na-overcome na namin, ako sa akin, na-overcome ko na yung fear. Kasi, hindi siguro sinanay na siguro ko ng Panginoon na binugbog niya ako ng maraming problema. Iba-iba. Problema sa trabaho, problema sa kalusugan. Number 1 ko pong fear yung aking health. Kasi ang desire ko po, ang pinagpipray ko parati na umaba pa sana ang buhay ko, na makapagsilbi pa ako sa Panginoon, at marami pa akong gusto, siyempre personal na gustong gawin sa buhay. So hinihiling ko sa Diyos na, Lord, sana pahabain pa yung buhay ko. Pero ngayon, ang sabi ko na lang sa sarili ko, Lord, ikaw ang bahala. Kasi ginawa mo na sa akin nung araw, paulit-ulit mong nire-resolve ang problema ko. Ikaw nang bahala kung hanggang saan tatagal ang buhay ko. Dahil kasi marami akong sakit na nararamdaman. High blood pressure, may issue ako may KDC ako, chronic kidney disease. Ano ba? Nagkaroon ng problema sa prostate. Puso. O sa puso, yeah. Iba-iba, no? Nandiyan inoperan ako sa likod, yung may tinanggal na mask, andyan na COVID kami, ayan. So iba-iba. So sabi ko, Lord, alam ko naman nandiyan ka naman eh. May plano ka sa buhay ko. So I give it up to you. Ikaw nang bahala sa buhay ko. Alam ko naman kung saan mo ako dadalhin pagkatapos nito eh. And that's it. Lahat ng problemang dumarating sa akin, financial, trabaho, kalusugan, I rely on God. Sabi ko, bahala ka na, Lord. Until now, yun na lang pinahawakan ko. I'm sharing this to you, mga kapatid, na dumating man ang mabigat na problema sa inyo, andi dito ang Panginoon, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pabayaan. Panindigan po natin. Ang kailangan lang natin, maniwala at magtiwala sa Kanya. Amen? Yeah. Amen. Alright. Kaya sabi naman ni Lord I will never leave you nor forsake you. Basta ang sikreto dyan tumawag lang tayo sa Kanya. Iyon. Inaantay niya lang tayo Ngayon kung medyo pasaway tayo, katulad ng binasa ko kanina, hindi natin kailangan ang guidance ng Panginoon, we'll do it our way. Yeah, yung kantang, I did it my way. And then we will face the consequences. But, si Lord, ayaw niya naman na napapahamak tayo. Gusto niya maging maganda ang buhay natin, hindi sa mga material na bagay, kundi ayaw niya tayong mapapahamak. Pero kasi nga meron tayong free will, pag sinunod natin yung free will na yon at hindi naging maganda yung kalalabasan, well, yun ang yan ang napala natin. Di ba ganun? Yeah, marami naman tayong ganyan But at the end, pag lalapit tayo sa Panginoon, syempre, God is a forgiving God. Kaya, repentance lang, ganun po ang gagawin natin. Okay.
Alright, thank you so much. Ikaw muna. Okay, maraming salamat po sa inyo. At doon sa mga, hindi pa ba, yung ibang di pa nakakapunta, meron pa ba? Doon sa I Just... think so. Si Bong Diola, pinsan mo. Oh. At saka si Fundador. Fundador. Nakalimutan ko na yung apelyido. First time lang siyang pumunta nun. Then the following, nanalo siya pero hindi na siya bumalik. Baka busy lang. Oh. Pero sayang yun. Yeah. Andun pa yung t-shirt para sa kanila. Mm. Ngayon, kung nakikinig kayo at hindi nyo naman gustong pumunta, rather share it with someone who's willing to go there. Baka may kakilala or kayo. gusto nyo magsama kayo pero magbabayad na po yung isa. Optional. Oo. Separate. Sayang naman. Hindi po mako-convert sa cash kasi nandun na po sa restaurant. Benta ka kasi yun. Ayan. Sales. Part na ng sale niya yun. Ayan. Sayang naman yun. Ayan. Magsama na lang kayo. Anyway, kung nakita nyo naman yung mga naging experience. The more the merrier, sabi nga. Magsama kayo. Alright? Alright, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa iRadio at please click like and subscribe at lagyan naman natin ng comments yung napakinggan na at napanood natin ngayong gabi. Kung anong masasabi ninyo or meron kayong ma-share, may babahagi. Katulad ko ngayon, nagbigay ako ng testimony. Ano yung nagawa sa inyo ng pagtitiwala ng Diyos? Na ano yung naging pagbabago sa inyo kapag kayo nagtiwala sa Diyos? Alright? And also, ganun din ang Cobinas for Christ. Suportahan po natin. Bukas yan, Wednesday, meron silang midweek service. And every Friday po, SMG after ng iRadio, Special Moments with God. At syempre, ang Cross Culture, West Covina, no? At huwag natin kalimutan yan, si Brother to Sister Oyi Sarcos para sa dive in or deep dive pala. Deep dive. Okay, pasalamatan pala natin sila kasi lately lang namin na-check. Tumataas pa ang ating subscribers. Yes, oo nga pala. 3.4 something thousand na po. Ayan. At saka yung mga ibang video, nagugulat kami katulad may nung kay 1.2K mga views 1.4 may 500 may 600 sabi ko praise God talaga. Siyang gumagawa I ng think paraan. Meron kasi mga international na viewers siguro. Hindi ko kasi ma-check kung sino yung nanonood. Hindi naman makikita ko sino yung nanonood. Yan, salamat. Una sa lahat, syempre, glory to God, praise God. At syempre sa lahat ng mga manonood, mga viewers natin, our mga friends kayo lahat. As iRadio family, maraming salamat po sa pag-share. Sana continue po ang pag-share and if they have a chance, di ba? Manood sila dito. Ayun. Ayan. Thank you so much. Thank you again and hanggang sa muli. At lagi po natin tatandaan, napaka-iksi ng panahon natin sa mundong ito. All we have to do is thank God all the time. Yan kung bakit tayo nasa mundong ibabaw nito. Pasalamatan, papurihan natin ang Panginoon Diyos sa anumang dumarating na pagsubok o mga biyayan dumating sa ating buhay. Lagi natin, Lord, thank you. Ano man ang bagay na yan sa araw-araw na dumarating. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Hanggang bukas po muli. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Mahal tayo ng Panginoon. God bless po sa inyo. Bye-bye. Sa krus, tayo'y kanya
niyang tinubos, kanyang dugo'y doon umagos. Tanging sa'yo ilalaan ang buhay ko, pagkat walang iba dito sa mundo ang may pag-ibig, pag-ibig na gaya ng sa'yo. Kaya naman sa'yo lamang magpupurit, maglilingkod mula noon hanggang ngayon. Dakila ka habang panahon sa krus, kami iyong tinubos, iyong dugo'y doon umagos. Tanging sa'yong ilalaan ang buhay ko, pagkat walang iba dito sa mundo ang may pag-ibig, pag-ibig na gaya ng sa'yo. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo, kahit kami makasalanan, kami pinili mo. Iyong pagmamahal sa amin laging tapat, hindi ka nakukulang at lagi kang sapat. Tanging sa'yong ilalaan ang buhay ko, pagkat walang iba dito sa mundo ang may pag-ibig, pag-ibig na tanging sa'yong ilalaan ang buhay ko, pagkat walang iba dito sa mundo ang may pag-ibig, pag-ibig na gaya ng sa'yo, pag-ibig na gaya ng sa'yo. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.